pagkakaalam sapagkat ikaw at ang nanay ay pinagbuklod na matagal na panahon sa kanyang sinapupunan. Si nanay, siya ang ating unang guro, ang maestrang nagturo sa atin ng mga mabuting asal. Nagtama ng pagsuot ng ating damit, sapatos at tsinelas. Ang nagtama ng ating mga unang pagkakamali, nagsaway sa masasamang sambit ng ating bibig at patuloy na naggagabay sa atin sa wastong daan upang maging mabuting tao. Sila ang naghahangad na tayo'y malapit sa Diyos. Sa mura nating isipan, minulat nila tayo sa kabutihan ng Panginoon at sa biyaya ng ating tinatamasa mula sa Kanya. Tinuruan niya tayong magpasalamat, humingi ng tawad, umamin sa mga pagkakamali at maging tapat. Si nanay ang anghel na pinadala ng Panginoon sa atin upang hindi natin makalimutan ang Diyos, upang sa mundong ito na puno ng kasamaan, paghihirap at pasakit, sa tulong ng pagmamahal ni nanay, nadarama natin ang pagmamahal ng Diyos. Sa dami ng iniisip ng ating mga nanay, hindi nakakapagtaka kung dumarami ang kanilang puting buhok. Ganun rin ang kulubot sa kanilang noo. Hingit sa lahat, kahit sila'y nasa bahay lamang, tuloy-tuloy ang kanilang trabaho. Paglalaba, pagluluto, paglilinis ng bahay, pamamamlansya, paghuhugas ng pinggan, pamamalengke, pagtulong sa paggawa sa ating mga assignment at project, paghahanda ng ating baon, uniform at kung ano-ano pa. Pagdating naman ng mga bayarin, si nanay ang namumroblema ng pagkukuhanan o kung paano pagkakasyahin ang budget sa isang buwan. Kaya kung madalas mong masungit si nanay, alam mo na, wala siyang pera. Ilang beses na nga ba natin pinag-aalala si nanay? Ginagabing uwi at nakalimot mag-text. Marahil, alam nating mag-aalala sila, ngunit hindi natin lubos maunawaan ang kanilang nararamdaman o ang kanilang iniisip sa tuwing hindi tayo nakakauwi ng tama sa oras. Si nanay na naghihintay sa ating pag-uwi, ang maglakad sa kalye sa gitna ng gabi upang abangan ang iyong pagdating, kumuti man ang mata sa kahintay o abutin man ng lupang hinirang ang palabas sa TV, si nanay ay matiyagang maghihintay. Magalit man siya at saktan ang iyong damdamin sa kanyang mga sermon, maunawaan mo sana ito. Ito ay dulot ng kanyang pag-aalala dahil ikaw ay mahal ni nanay. Wow, sarap! Ayos ka ng malamig ah. Anak, sa pagdating ng panahon, ikay ay kumikita sa bahay o nag-aabot ng pera sa iyong nanay, huwag mo pa rin kakaligtaan na siya ang nagtaguyod at nagpalaki sa iyo. Na ang lahat ng tinatamasa mong tagumpay ay bunga ng pawis at pagpupunyagi ni nanay. Marahil ay mas mataas na ang iyong pinag-aralan sa kanya o mas marami ka ng pera sa bangko. Ngunit si nanay ay hindi kailanman magiging kasambahay, serbidora o utusan lamang sa bahay. Si nanay ay karapat-dapat pa rin sa iyong respeto sa ilalim ng kanyang tahanan. Ang kanyang desisyon at payo ang dapat pa rin iyong napapakinggan.
Kung may aabot ka na kay nanay, hindi ito bayad sa kanyang ilang taong serbisyo. Ito ay maliit at kakarampot na sukli lamang sa pagmamahal niya na hindi mo kailanman matutumbasan ng halaga.